Wellman TV. Marshall Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 476 ang mga utang ay dapat bayad, dugo para sa dugo. Nakinig si Jimmy sa malalim na mga salita ni Ashton at talagang namangha. Talagang nagkaroon si Ashton sa pagtuturo. Ang bawat salitang binigkas niya ay tila puno ng pilosopiya, nakapansin-pansin ang karunungan na higit pa sa naiintindihan ng mga ordinaryong tao. Ito ay henyo, tunay na henyo. Ang kanyang mga salita ay may isang tiyak na makahayop na gilid sa kanila, na nagdadala ng isang hindi may kakailan na kapangyarihang mapanghikayat. Naisip ni Jimmy sa kanyang sarili na kailangan niyang magsumikap pa upang balang araw ay maabot ang antas ni Ashton upang talagang makapasok sa larangang iyon na higit sa sangkatauhan. Ramdam ni Ashton ang paghangang ibinibigay sa kanya ni Jimmy. Hinugot niya ang kanyang dibdib, mula sa kanyang matayog na kinatatayuan ay nakatingin kay Marshall, Jonah, at sa iba pa. Isang ngiti ang sumili sa kanyang mukha, na may hangin ng mapagbigay na pagkabukas palad. Sabi ng nanay ni Lily, hindi big deal kung patay na ang anak mo. She's willing to offer some cash. Kung kailangan mo ito ngayon, maaari ko siyang tawagan sa sandaling ito at ipalipat sa iyo ang 20,000. Ang punto ko, ayusin na lang natin ito sa pera. Bakit gumawa ng isang malaking eksena at iiwan ang lahat na hindi masaya? Take the cash. Let her throw you a bit of business later, what's there to lose? Naglabas si Marshall ng basang panasan at nilinis ang kanyang mga kamay, bakas ng mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Iyan ba talaga ang iniisip mo? Akala ni Ashton ay tatanggapin na ni Marshall ang kanyang payo, kaya tumango siya ng nakangiti. Tama, binata. Ngayon ay nag-iisip ka ng matino. Smack! Isang malakas na sampal ang umalingaw habang ang kamay ni Marshall ay konektado sa mapurol na mukha ni Ashton. Lumipad pa atros si Ashton na parang baboy na itinapon sa hangin. Mga hingal ang umalingaw sa paligid ng campus. Walang nag-aakala na gagawa talaga ng hakbang si Marshall matapos marinig ang mga sinabi ni Ashton. Pinagmasdan nila ang paglalakad ni Marshall patungo kay Ashton, hakbang-hakbang, nagsasalita sa mahinang boses. Siya ba ay wala sa kanyang isip? May bomb ulong. Sinabi na ni Mr. Green sa kanya na may seryosong koneksyon ang kabilang panig pero hindi pa rin siya uurong. Kapag ang isang tao ay itinulak ng masyadong malayo, gagawin nila ang lahat, ang isa ay bumulong-bulong. Ngunit ito marahil ay hindi magtatapos ng maayos para sa kanya, sabi ng isa. Ang pag-init ng ulo ngayon ay nangangahulugang magbayad ng malaking halaga mamaya. Oo, at iyong mga bully na kinakalaban niya ay pawang mga mayayamang bata na may koneksyon, may iba pang bamulong. At sinabi pa ni Mr. Green na may official backing din sila. Ay nako! Tingnan na lang natin kung ano ang susunod na gagawin ng batang iyon. Nakayuko si Marshall sa harap ni Ashton, malamig ang boses. Ikaw ang prinsipal ng paaralang ito, isang huwaran para sa mga mag-aaral, ngunit nagbubuga ka ng mga salita na mas masahol pa sa sasabihin ng sinumang hayop. Hindi ka ba nahihiya? Pinunasan ni Ashton ang dugo sa gilid ng bibig niya at inis na iniluwa, who the hell do you are? You actually dared to hit me. Sa tingin mo, I was even thinking about negotiating with the Sloans to get you a little more compensation. Pero ngayon, wala kang makukuha kahit isang sentimo. Oh, yun ba ang iniisip mo? Tumawa si Marshall, mapuputi ang kanyang mga ngipin. Sa isang iglap, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang manipis na buhok ni Ashton at ibinagsak ang ulo sa semento. Napasigaw si Ashton at nahimite. Hindi pa oras para mamatay ka. Maghintay ka pa dyan, bulong ni Marshall, tinapik ng 2 beses ang likod ni Ashton. Lumapit si Ashton, groggy pero may malay. Tumayo si Marshall at tinuro si Jimmy. Kunin mo ang hamak na ito. Si Jimmy ay hindi nang ahas na sumuway. Nagmamadali siyang binuhat pabalik si Ashton. Pinunasan ni Ashton ang dugo sa mata niya at ngumisi, fine, you've got guts. Ako ay isang sibilisadong tao, isang guro, hindi ako yuyuko sa antas ng isang walang pinag-aralan na brute na tulad mo.
Ngunit ito ang sasabihin ko, sa tingin ninyong mga hanggal ay makakalaban ninyo ang mga Sloan. Pagpapakamatay lang iyon. Pagkatapos, sinusubukang maging mas makatwiran, tinanong niya, ano ba talaga ang gusto ninyo? Tumaas ang isang kilay ni Marshall, malamig ang tono. Dapat bayaran ang utang. Dugo para sa dugo. Nanginginig si Ashton, nanginginig ang buong katawan niya. Huminga siya ng malalim at sinabing, ang ama ni Lily ay isang mayamang tao mula sa Brighton na may mga opisyal na koneksyon. Ang kanyang ina ay mula sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Brighton. At ikaw ay wala ka. Isang grupo ng mga walang ingat na tanga. Sinasabi ko sa iyo, ang mga Sloan ay malayo sa iyong liga. Ako ay isang sibilisadong tao, kaya't hahayaan ko na ikaw ay nagpatong sa akin. Ngunit kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, umalis ka na at kunin ang bangkay na iyon para i-cremate. Maya-maya lang ay bumantong hininga ang isa sa mga magulang na nanunood sa malapit. Teka, hindi ba yung babaeng yun na nakatayo sa tabi niya Ms. Wright from the Wright family? Napakunot-noo si Ashton dahil sa biglaang pagsigaw. Ang anak ni Henry. Ang apo ni Martin. Si Freya, ang koronel sa militar. Napanganga si Ashton, biglang napagtanto ang kanyang pagkakamali. Paano niya ito na-miss? Ikaw ang apo ni matandang Mr. Wright. Isang malamig na nguso si Freya. At paano kung ako nga? Ms. Wright, are you associated with this young man? Tinuro ni Freya si Marshall, kaibigan siya ng kaibigan ko. Sapat na ba yun para sa iyo? Isa siyang Major General mula sa Zone 3 Nanogram Special Operations Military Region. Isipin mo na kaya niyang makipag-head-to-head sa mga Sloan na patuloy mong pinag-uusapan. At kung hindi iyon sapat, bilangin mo rin ang mga Wright. Sapat na ba iyon? And then there's her. Itinuro ni Freya si Talia. Ang anak ni Mr. Cross, ang Tenyente General at Direktor ng Brighton's Investigation Division 7. Isipin mo ba na ang pagdagdag sa kanya sa halo ay sapat na upang ilagay ang mga Sloan sa kanilang lugar? Kung gusto mong itapon ang iyong timbang sa paligid, tumitingin ka sa mga maling tao. Matalas ang boses ni Freya sa galit, nagliliyab ang mga mata. Napatingin si Ashton sa kanilang tatlo, namumutla ang mukha sa takot habang nanginginig na mga hakbang paatras. Sino ba ang nasangkut niya? Kahit sino sa mga taong ito ay maaaring durugan siya at ang mga Sloan ng hindi pinagpapawisan. Pare-parehong natigilan ang karamihan ng mga magulang at mga reporter na nanunood, lahat ay nakatingin kay Marshall at sa kanyang mga kasama. Ito ay isang impyerno ng isang power line-up. Ang ilang mga tao ay nagsimulang makilala si Marshall. Hindi ba't ang binatang iyon ang may-ari ng Villa 1 sa Donspire Heights yung isang nag-internet kanina? Nandoon ako, sa labas mismo ng villa, at nakita ko siya sa kanyang uniforme ng militar. He looked so heroic. Noong araw na iyon, napapaligiran siya ng 2 tenyente general, 4 na senior colonel, at 5 koronel. Parang constellation of stars. Oh my God, maling tao talaga ang napili ng school para guluhin this time. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng mayabang na principal na iyon. At ang mga makapangyarihang Sloans ano ang gagawin nila? Tapos na sila, taya ko. Kung ito ay isang ordinaryong pamilya, wala silang magagawa kundi lunukan ito. Patay na ang kanilang anak, at iyon na. Panahon na para sa isang taong may tunay na kapangyarihan na ilagay ang walang pusong mga bastard na ito sa kanilang lugar. Tumangala sila kay Marshall, nakatayong matangkad at kahanga-hanga. Umaasa na sa kasong bullying na ito, ang mga manggugulo simula kay Lily ay mahaharap sa wakas ng hustisya. Si Ashton, nanginginig pa rin, nauuto, General Ortega, ako. Paumanhin, hindi ko nakilala kung sino ang aking kinakaharap. Tatawagan ko ang mga Sloan at ang mga magulang ng iba pang mga bata ngayon at pupunta sila sa paaralan upang pag-usapan ito. Too late, malamig na sabi ni Marshall. Walang pag-uusapan. Anong ibig mong sabihin, General Ortega? Naguguluhang tanong ni Ashton. Kailangang bayaran ang mga utang. Dugo sa dugo, tugon ni Marshall sa boses na kasing lamig ng yelo. Kabanata 497 Ayoko ng pera, gusto ko ng buhay.
Dapat bayaran ang mga utang. Dugo para sa dugo. Napabuntong hininga si Ashton, huminga ng malalim. Napaatras siya ng ilang hakbang, namumula na ang kanyang mukha. Ang malaking campus ay patay na tahimik, na may daan-daang mga nanunood. Tense ang hangin. Ang tiwala at mapagmataas na pagmamataas na ipinakita ni Ashton kanina ay ganap na nawala. Ngayon ay nakatitig na lang siya sa kalmado at kapansin-pansing mukha ni Marshall, ang mga talukap ng mata nito ay pilit na kumikibot. Dapat bayaran ang mga utang. Dugo para sa dugo. Ang general na ito ay nagsasalita tungkol sa pagkitol ng buhay. Kung ang isang ordinaryong tao ay nagsabi ng isang bagay na tulad nito, walang sino man ang magseseryoso nito. Sa karamihan, ipagpalagay nila na isa lamang itong mainit na banta. Ngunit nanggaling kay Marshall, ang mga salitang iyon ay totoong totoo. Naunawaan ni Ashton na hindi ito basta-bastang tao. Ito ay isang pambansang antas na figure, isang taong malayo sa kanyang liga. Hindi niya akalain na masasangkot siya sa ganito. At ang pinakamasamang bahagi. Kinampihan niya ang mga Sloan, nagsasalita ng buong pagtitiwala sa sarili. Ang mga Sloan. Sa pagkakaroon ng gayong mga individual, ang mga Sloan ay tila hindi gaanong mahalaga. Nakaramdam ng matinding panghihinayang si Ashton, pinaikit nito ang kanyang tiyan. Kung alam niya na ang pamilya ni Isla ay may mga kaibigang ganito kalakas, siya sana ang unang humakbang at durugan ang mga masasamang babae mula sa kanyang paaralan. Sa totoo lang, nakita niya ang video ni Lily at ng iba pang mga batang babae na pinahihirapan si Isla, at kahit siya ay naisip na hindi lang sila masamang babae, sila ay mga halimaw. Ang kanyang gut reaksyon ay na ang mga batang tulad na karapat-dapat sa anumang darating sa kanila. Dapat silang parusahan ng mabigat, pagbayaran ang kanilang ginawa. Ngunit pinili niyang pumanig sa mga halimaw sa halip. Madaling kumilos tulad ng isang hayop, ngunit sinusubukang maging isang disenteng tao. Iyon ay isang impyerno ng maraming mas mahirap. Ngayon, nang malaman ng karamihan kung sino sina Marshall, Freya, at Talia, maraming tao ang naglabas ng kanilang mga telepono. Nakatutok ang mga kamera sa kanilang tatlo. Sa isang iglap, sina Marshall, Freya, at Talia ang kapansin-pansing trio ay naging sentro ng atensyon ng lahat. Kahit sino sa kanila ay madaling durugan ang mga Sloan. Ngunit narito sila, silang tatlo bawat isa ay mas makapangyarihan kaysa sa huli. Talagang tama si Freya. Pagdating sa pananakot, sila ang pinakamasamang bangungot ng mga Sloan. Ang pagdurog sa mga Sloan ay magiging kasing dali ng pagtapak sa isang langgam. Ang dating nakapipigil at mapang-api na kapaligiran ng campus ay nagpupuyos na sa pag-asa. Naghihintay ang lahat, umaasa na sa wakas ay mabigyan ng hustisya. Lumuhad ka sa harap ni Isla. Malamig na boses ni Marshall ang umalangaw-ngaw. Hindi nag-atubili si Ashton. Tumakbo siya papunta sa walang buhay na katawan ni Isla at lumuhad. Lumingalinga si Jimmy, saka mabilis na sumunod, lumuhad sa tabi ni Ashton. Alam niyang isa ito sa mga survival skills na malamang na nakuha ni Ashton sa paglipas ng mga taon sa kanyang posisyon. Kapag kailangan mong lumuhad ka. Kung gusto mong manatili sa itaas, ang pagmamataas ay isang luho na hindi mo kayang bayaran. Isang bagay na alam niyang kailangan niyang matutunan. Samantala, si Ashton ay tahimik na nagdarasal, umaasa na ang mga Sloan at ang makapangyarihang tao na sumusuporta sa kanila ay maaaring kahit papaano ay makipag-ayos sa kanilang paraan para makaalis dito kasama ang nakakatakot na trio na nakatayo sa kanyang harapan. Ang huling bagay na gusto niya ay durugan na parang surot sa sagupaan ng mga Titans. Biglang lumakas ang dagandong ng mga makina ng motorsiklo. Napuno ng malakas na ugong ang hangin nang huminto ang ilang mamahaling sasakyan sa harap ng paaralan. Tinulak ni Jimmy si Ashton. Mr. Green, nandito ang nanay ni Lily. Lumingon ang lahat ng mga magulang at media reporters. Mga tarangkahan. Isang babaeng nasa edad 30s ang lumabas sa isa sa mga mamahaling sasakyan, nakadamit ng mga disenyong damit, naglalabas ng yaman at pagiging sophisticado. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang 11 o 12 taong gulang na batang babae. Ito ay si Lily, ang pangunahing bully, at ang kanyang ina, si Madison.
4 na matipunong bodyguard ang tumabi sa mag-ina. Sa likuran nila, huminto ang 3 pang mamahaling sasakyan, bawat isa ay may bitbit na mag-inang pares ang iba pang 3 batang babae na sangkot sa pambubuli kay Isla. Kabanata 497 Ayoko ng pera, gusto ko ng buhay. Sa kabilang banda, nakasunod sina Ryger at Sean sa malayo. Pagbaba ni Madison sa sasakyan, hindi siya nag-abalang kilalanin ang ibang mga magulang. Sa halip, agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tiningnan ang kanyang refleksyon, inayos ang kanyang makeup na may casual na kawalang interes. Bawat kilos at galaw ay naglalabas ng aura ng isang babaeng nakasanayan ng nasa paanan niya ang mundo. Ang buong poster niya ay sumisigaw, "Ako ang pinakamakapangyarihang babae dito." Pagkatapos hawakan ang kanyang makeup, iniskan ni Madison ang karamihan ng tao na may hitsura ng pagkainip. Iginagalaw niya ang kanyang balakang habang naglalakad patungo sa pagtitipon, ang wika ng kanyang katawan ay parang ahas na dumadausdos sa damuhan. Ang tunog ng mataas na takong ay nag-click sa lupa. Sa bawat pag-indayog ng kanyang balakang, click-clack, ang takong ni Madison sa tahimik na campus, maluwag ang kanyang mga hakbang. Casual, na parabang naglalakad siya sa tabi ng lawa kaysa dito para harapin ang isang seryosong isyu. Sa ilalim ng nagbabantay na mga mata ng lahat, si Madison ay pumunta sa kinatatayuan ni Marshall at ng iba pa. Pinunasan niya ang kanyang mahahabang peking pilikmata at tumingin sa kanya na may banayad na panghahamak. "So, ikaw ang magulang ng babaeng nagpakamatay?" Nang walang sumagot ay napangisi si Madison. "Isang patay na bata lang, tama ba? Kailangan ba talaga ang lahat ng kaguluhang ito? Ginagawa mong parang tayo ang hindi makatwiran dito. Let's be real, I know what this is about. Gusto mo lang ng pera, di ba? Fine, I'll give it to you. 20,000. Will that do?" Tumingin si Madison kay Marshall, halata sa mukha niya ang iritasyon. Nang hindi pa rin ito tumugon, inilibot niya ang kanyang mga mata at tinaasan ang alok. 50,000, then. I can transfer it to you right now if that'll get this over with. Ang kanyang kayabangan ay nalalantad sa bawat salita, bawat galaw, na parabang ipinagmamalaki niya ito para makita ng lahat. Nakakuyom ang mga kamao ni Talia sa kanyang tagiliran, at mukhang handa siyang bumangon at suntukin si Madison sa mismong mukha nito. Sa likod ni Madison, napangiti ang 4 na bodyguards niya habang sinusukat nila sina Marshall, Talia, at Freya, kumikislap ang mga mata nila sa pangungutya. Tumaas ang isang kilay ni Marshall, may bahid ng panunuya ang boses, "Paano kung bigyan kita ng 50,000 para patayin ang iyong anak?" Tinuro niya si Lily na nakangisi pa rin sa walang buhay na katawan ni Isla. Nagdilim ang ekspresyon ni Madison sa isang iglap. Bago pa siya makasagot ay humakbang na ang isa niyang bodyguard na si Hadwan Moreno sabay turo kay Marshall. "Ingatan mo ang iyong bibig, anak, kung hindi, hindi ito magiging maganda para sa iyo." Ang ngiti ni Marshall ay naging amused. "Mercenary experience, ha?" Nagkibit balikat si Hadwan. "Fought in Arnia for 4 years. My buddies and I all came here straight from the front lines. Kung ayaw mong malagay sa body bag, gagawin mo ang sinabi ni Mrs. Sloan." Madison chimed in impatiently, "Well, magkano ang aabutin para mawala ito? Pangalanan ang iyong presyo. 100,000 or less, and I'll transfer it right now," sabi niya sabay kuha ng phone niya na parabang handa na siyang magbayad. Isang nakakalokong ngiti ang ibinigay niya kay Marshall. Lahat ng ito para sa kaunting pangangikil. "Sa totoo lang, kahit hindi pa namatay ang anak mo, magtatapon pa rin ako ng kaunting pera dahil sa awa mo." Ibinahagi niya ang isang mayabang na tingin kay Lily, pagkatapos ay tumingin sa katawan ni Isla. Hindi napigilan ni Lily ang tawa. "Hahaha. Sumama naman ang 3 pang babae. Humahadjijek na parang isang malaking biro ang lahat. Ayoko ng pera." Pinutol ng boses ni Marshall ang pagtawa, matalas at malinaw. Madison scoffed, "Kung hindi mo habol ang pera, ano ang lahat ng ito? Nagsasayang lang ng oras ng lahat." Ito ay katawa-tawa. "May appointment ako para sa full body treatment mamaya. Kinain na nito ng sobra ang araw ko. Kung ayaw mo ng pera, aalis na tayo."
Hinawakan niya ang braso ni Lily at tumalikod para maglakad patungo sa gate. Ayoko ng pera. Gusto ko ng buhay. Boses ni Marshall, malamig na parang. Nang araw ko. Kung ayaw mo ng pera, aalis na kami. Hinawakan niya ang braso ni Lily at tumalikod para maglakad patungo sa gate. Ayoko ng pera. Gusto ko ng buhay. Ang boses ni Marshall, malamig na parang kamatayan, ay nagpalamig sa buong campus sa katahimikan. Kabanata 498 Pagtanggi sa pahiwatig, ha? Napahinto si Madison sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan siyang lumingon, pinagmasdan ang bata at kapansin-pansing mukha ni Marshall, na naliligo sa sikat ng papalubog na araw. Nagningning ang mata niya. May isang bagay na hindi mapaglabanan na nakakabighani sa binatang ito, isang pakiramdam ng pagmamataas, isang malamig, mapaghimagsik na alindog. Habang pinagmamasdan niyang mabuti, napansin niya ang malalim, maladagat na mga mata nito, napakalinaw at malayo, na parang hindi ginagalaw ng ordinaryong mundo. Ang gwapo, kahangahangang lalaki. Siya ay, walang alinlangan, ang pinaka-aristocratic looking na tao na nakita niya. Nanatiling nakatulala siya saglit bago humagalpak ng mapaglarong tawa. Ikaw ay medyo kawili-wiling binata. Gwapo, at may sense of humor. Natatawa niyang sabi. Nagsisimula na yata akong magkagusto sa'yo. Sige, kung gusto mo ng kaunting pera, sabihin mo lang. Kung hindi sapat ang 100,000, maaari akong magdagdag ng kaunti. Hindi ito malaking bagay. Daan-daang libo ang ginagastos ko every week sa mga bag at damit. Worst case, I'll just skip buying one next week. Kung tutuusin, patay na ang bata, di ba? Maiintindihan naman ang paghingi ng kaunting pera. Habang nagsasalita si Madison, tumingin siya sa kanyang telepono, handa nang gawin ang paglipat. Magkano ba gusto mo? I'll transfer it right now. Sa tabi niya, sinulyapan ni Lily si Marshall na may mapang asar, kontento sa sarili ng ngiti, na umaagos na kataasan. Bingi ka ba, o sira lang ang utak mo? Sabi ni Talia, mahina at matigas ang boses. Sinabi na sa iyo ni General Ortega ayaw namin ng pera. Buhay ang gusto namin. Ang boses ni Talia ay parang kulog, agad na pinalamig ang hangin sa kanilang paligid. Si Hadwin at ang iba pang mga bodyguard ay nanlilisik, ang mga mata ay nagliliyab sa galit, handang sumulong anumang oras upang ipagtanggol ang kanilang base. Nagtaas ng kilay si Madison. Isang general. Oh, pakiusap. Bakit hindi mo ituloy at sabihin na siya ay isang commander habang ikaw ay nasa ito? Masasabi kong Diyos din ako. Hahaha, smack. Pinutol siya ng matalim na tunog. Natigil ang mapanuksong ngiti ni Madison sa kalagitnaan. Sinampal siya ng napakalakas ni Talia, na mula ang mukha sa kalagitnaan ng pagtawa. Umikot siya sa kanyang mga takong tulad ng isang ballerina, sa wakas ay huminto pagkatapos ng ilang umaalog na pagliko. Kung hindi siya sinunggaban ni Hadwin ay napahiga na siya sa likod. Nanlilisik ang mga mata ni Lily sa galit. Nataman mo lang ba ang moan ko? I'll do more than that, I'll kill her if I have to. Wanna test me? Napaatras si Talia, nanganginit ang boses. Galit. Lily ng katutubo ay umatras ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit, ngunit hindi siya nang ahas na sumulong. Itinuro niya si Talia, puno ng lason ang boses. Tito Hadwin, tiisin mo ang babaeng ito. Itali mo siya at ibigay sa akin, gusto ko mismo putulin ang mga kamay niya. At gagamit ako ng toothpicks para tusukin ang mata niya. Nang marinig ang mga malupit na salita mula sa bibig ni Lily, natigilan at natakot ang mga magulang sa karamihan. Ito ay isang 11 o 12 taong gulang na batang babae, paano naiisip ng isang kaedad niya ang isang bagay na napakasama. Habang naaalala nila ang video ni Lily at ng iba pang mga batang babae na pinahihirapan si Isla sa gayong malupit na kalupitan, isang ginaw ang dumaan sa karamihan. Hindi ito isang inosenteng batang babae. Siya ay isang diablo sa disguise. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Talia. Tama si General Ortega. Ang munting halimaw na tulad mo ay nararapat na mamatay. Iniisip ko noon na ang paggamit ng pinakamahirap na pamamaraan sa isang bata ay maaaring masyadong malupit, ngunit hindi na.
Ngayon sa tingin ko dapat kang mamatay. Kung ganito ka baluktot ngayon, isipin mo ang pinsalang gagawin mo pagtanda mo. Buho. Tio Hadwon, masama ang loob niya sa akin. Humakbang sigaw si Lily, sumulyap sa tatlo pang babae, na tinakpan ng kanilang mga bibig upang itago ang kanilang mga hajijek. Si Hadwon at ang iba pang mga bodyguard ay humakbang pasulong, at nginisyon niya, ang harsh mo magsalita, at si Ms. Lily ay isang bata pa. Harsh. Talia smirked. I only speak harshly to those who deserve it. Tiningnan niya si Hadwon at ang iba pang bodyguards ng masama. Ikaw ay isang matanda na tao, isang sundalo na nakakita ng labanan, ngunit handa kang magpakababa para maging alipin ng isang tao. Ikinahihiya mo ang uniforme. Dumilim ang mukha ni Hadwon. Mrs. Sloan already offered to compensate you, but you people keep making gulo. Ano, ikaw ba ay mukhang walang common and fortune? Baka hindi ka pa nakakita ng totoong pera. Sa likod niya, ang iba pang bodyguards de Reg Ali. Mr. Moreno, ang mga taong tulad nito ay everulandized din. Namatay ang kanilang anak, at bigla nilang naisip na mapapabagsak nila si Mrs. Sloan para sa isang daang grid. Bakit hindi na lang sila magnanakaw sa isang bangko? Napangisi ang isa sa kanila. Dagdag pa ng isa pang bodyguard. Siya ay isa-isa muna kaming hemaleon, tapos mag-usap. Tingnan natin kung maglakas loob pa silang manggulo. Si Hadwon ay sumenyas, nagkukunwaring pagkabukas palad at tumingin kay Marshall, Talia, at Freya na may halong pagtataka. Dahil lahat kayo ay bata pa at malinaw na hindi at nahanap kung paano gumagana ang kahangahangang bagay. Hahayaan ko ito sa oras na ito. Ngayon, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mrs. Sound 36. Lily. Baka sakaling magpatawad si Mrs. Sloan. Ang kamangmangan mo. Napatingin si Marshall sa katawan ni Isla. Isla deserves sure to keep vigil over her tonight. Itong apat na Alapiers ay dapat lumuhad sa tabi niya. Colonel Cross, make it happen. Naaga ng atensyon ni Tal. Oo, Ginoo. Si Hadwon at ang kanyang tatlong bodyguards ay tumingin sa Marshall, ani Talia exam, pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Are you two putting on some kind of act? Isang Ginroda Colonel sinusubukang gawing totoo ito. Upang gawing isang malaking gulo ang isang simpleng issue. Maaari bang kumuha ng pahiwatig, ha? Gabi hayaan mong turuan ko kayong dalawa ng leksyon tungkol sa respeto. Bahagyang tumango si Marshall, kalmado ang kanyang ekspresyon. Sige, subukan mo. Nang matapos siyang magsalita, sumulpot si Talia na parang bola ng kanyan. Si Hadwon said, nagulat sa hindi kapani-paniwalang bilis ni Talia. Akmang sasampalin na niya ang isa sa mga bodyguard niya. Mr. Moreno, hayaan mo akong hawakan ito. Bago pa siya makapangisda ay bumagsak ang kamao ni Talia sa kaliwang tenga niya. Suray-suray siya, at sinamantala ni Tala ang pagbukas, sinipa siya ng parisukat sa ibabang likod. Sa isang malakas na pagkakabitin, ang napakalaking anyo ng bodyguard ay lumipad bago lumuhad sa harap ng katawan ni Isla. Hindi siya binigyan ni Tala ng sense bilang recover. Tumalon siya pasulong at hinampas ang magkabilang hihinang may brutal na puwersa. Isang nakakasakit na basag ang naghiwa-hiwalay na sinundan ng mga walang kwentang hiyawan, na nagpapadala ng panginginig sa lahat ng tao sa campus. Ang kanyang mga buto sa ibabang binti ay lubos na nabasag. Lumuhad ka ng maayos. Naiinis na sabi ni Talia. Napabuntong hininga si Hadwon at ang dalawa pang bodyguard, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Ang nasugatan na lalaki ay isang batikang mersenaryo na nakipaglaban kasama si Hadwon sa brutal na mga larangan ng digmaan ng Arnia. Ngunit ang babaeng ito ay ibinaba siya sa tatlong mabilis na galaw. Pinandilatan ni Hadwon sina Talia at Marshall, malamig ang boses. Soldiers ba talaga kayo? Kung ganun, medyo sobra na. Bahagyang napangiti ang mga labi ni Marshall. Just a lucky hindi naman natin kailangan magpigil, di ba? At saka, kung matigas ang gagawin mo, huwag kang magreklamo kapag may bumangga. O sira lang ang utak mo. Namumula sa galit ang mukha ni Hadwon, at halos mabulunan siya sa sariling hininga.
Umihip ang simoy ng hangin, na lumiwanag sa buong campus habang ang pulang dugo na paglubog ng araw ay nasala sa mga puno, na nagdulot ng nabasag na liwanag sa matangkad at kahangahangang figure ni Marshall. Pinagmamasdan ng lahat ang batang general at ang dalawang mabangis na babae sa kanyang tabi, pakiramdam na parang tinamaan ng martilyo ang kanilang mga puso. Ang malawak na patio ng paaralan, na punong-puno ng mga nanunood, ay patay na tahimik, isang nakasusuklam na katahimikan na nakasabit sa hangin. So, luluhod ka ba mag-isa, o kailangan kitang gawin? Sabi ni Marshall na nakataas ang isang kilay at tumingin kay Hadwin at sa dalawa pang bodyguard. Kabanata 479 na iukol ang natitira sa iyong buhay sa iyong mga luhod. Walang emosyon ang sinabi ni Marshall, walang bakas ng pananakot sa boses niya. Ilang simpleng salita lang iyon, kalmado gaya ng simoy ng hangin. Parang hindi away ang sinasabi ni Marshall sa bingit ng breakout bagkus ay gumawa ng casual na komento. Ang kanyang boses ay malambot, ang kanyang tono ay nakaka-relax, ngunit ito ay umaalon sa hangin tulad ng isang bato na nahulog sa isang tahimik na lawa, na nagpapadala ng mga alon palabas. Mag-isa ka bang luluhod, o kailangan kitang gawin? Mahina niyang sabi. Nawala sa mukha ni Hadwin at ng dalawa pang bodyguard ang lahat ng bakas ng pangungutya. Bakas sa mapatla nilang mga ekspresyon ang tensyon sa kanilang mga katawan, ang takot na nangingibabaw sa kanilang mga ugat. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Hadwin ang malamig at matigas na mukha ni Marshall. Kanya. Ang mga taon ng brutal na karanasan sa larangan ng digmaan ay nagsabi sa kanya na ang lalaking ito sa harap niya ay ang tunay na pakikitungo, isang tunay na puwersa na dapat isaalang-alang. Mr. Moreno. Sabi ng isa sa mga bodyguard, ang boses niya ay may halong pag-aalala, ramdam na nasa matinding problema sila. Ang nag-iisang salitang iyon ay bumasag sa anumang katapangan na mayroon sila, pinapatay ang kanilang kumpiyansa sa lugar. Napakunot-noo si Hadwin sa frustration. Ang pagsasalita ngayon ay nagdaragdag lamang ng gasolina sa apoy, na nagpapahina sa kanilang posisyon. Ngunit hindi niya maitatanggi ang katotohanang nasa harapan niya ang tatlong ito ay nasa ibang antas. Mas bata sila nang hindi bababa sa 7 o 8 taon, ngunit si Talia, ang inaakala niyang pinakamahina, ay napigilan ang isa sa kanyang mga tauhan sa ilang mabilis na paggalaw, na iniwan silang ganap na walang magawa. Alam ni Hadwin na si Marshall ang tunay na banta dito, at si Talia ang hindi gaanong kakilakilabot sa tatlo. Gayunpaman, kahit na ang pinakamahina sa kanila ay pinabagsak ang kanyang bodyguard ng may napakalaking puwersa. Kung silang tatlo ay sama-samang sumalakay, ang resulta ay kakilakilabot. Ito ay hindi kahit isang patas na labanan, sila ay outclassed, simple at simple. Bago pa nila maisip kung paano ililigtas ang sitwasyon, gumalaw ulit si Talia. Bigla siyang nasa harap nila. Ang kanyang mga welga ay napakasimple ngunit nakapipinsala. Lumipad ang isa pang bodyguard, ang kanyang mga binti ay pumutol habang siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod sa harap ng katawan ni Isla. Pawis na pawis ang dalawang nakaluhod na bodyguard, kapwa sa nakakapanghinang sakit at sa kahihiyan. Nasusunog sa loob nila. Nais nilang mawala sila at ilibing ang kanilang mga sarili sa isang lugar na malayo sa kahihiyang ito. At habang nakatingin sila sa walang buhay na mukha ni Isla, isang sakit na pangamba ang bumalot sa kanilang mga bituka. Sino ang nagpagulo sa mga Sloan? Sa tapat nila. Parehong napailing sina Ashton at Jimmy, pakiramdam nila ay nahulog sila sa kailaliman ng impyerno. Kung pati ang mga bodyguard ng Sloans ay nadudurog ng ganito, ang kanilang sariling kapalaran ay hindi magiging mas mahusay. Kung kahit papaano ay nakalabas siya dito ng buhay. Naisip ni Ashton, ito ay walang kulang sa isang himala, parang ang mga ninuno ng pamilya ay dapat na nag-overtime upang protektahan siya. Habang ang lahat ay nanginginig pa rin sa gulat, isa pang bodyguard ang bumagsak ng husto sa kanyang mga tuhod. Nabasag ang matigas na semento sa ilalim niya. Nahati sa impact. Isang ulap ng alikabok ang tumaas, at ang ikatlong bodyguard ni Madison ay nakaluhod ngayon sa harapan ng katawan ni Isla. Napatingin siya sa bagbog na mukha ni Isla na halos hindi na makilala. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga pasa, mga mantsa ng dugo,
at ang mga sasakyan mula sa pang-aabuso ni Lily. Ang kanyang mga mata, lumubog at nabutas, ay walang laman na walang laman. Sa malapit, patuloy na near-replay ni Jonah ang video ng pagpapahirap kay Isla, na ipinapakita ang bawat nakakatakot na sandali ng pambubuli. Nagsimulang umiyak ang tatlong bodyguard, mga dating sundalong matitigas sa labanan. Anong uri ng tao ang makakagawa nito? Akala nila, hindi mo kailangan ng kaaway na sundalo para brutalize ang sarili mong mga tao, malamang na magagawa ito ng isang grupo ng mga teenager. Umalangaw-ngaw ang tunog ng kanilang nanginginig na hikbi, at kinilig si Hadwon. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari sa tatlo niyang kasama. Kahit na sila ay nabugbog, ang pag-iyak ay lumalabas. Nakakahiya. Gayunpaman, ang sitwasyon ay lumalala ng hindi niya kontrolado, na naging sanhi ng kanyang pakiramdam na hindi mapalagay. Madison at ang iba pang mga magulang ay nagsimulang madama na may isang bagay na lubhang mali. Isang tingin sa mabangis na aura na nagmumula kay Marshall. Sina Tali at Freya ay pinalamig ang kanilang mga gulugod. Kung ang mga welga ng isang babae ay maaaring maging ganito kalupit, paano ang iba? Hindi naglakas loob si Madison na sundin ang kaisipang iyon sa conclusion nito. Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Marshall, dapat bayaran ang utang dugo para sa dugo. Galit na galit, inilabas niya ang kanyang telepono ni para tingnan ang kanyang hitsura sa pagkakataong ito, kundi para tawagan ang kanyang asawa. Tyson. Hinimok niya siya na pumunta rito ng mabilis at magdala ng pinakamaraming tao hanggat maaari. Ang nabasag na liwanag ng paglubog ng araw ay nasala sa mga Kree, na nagdulot ng pulang dugong liwanag sa ibabaw ni Marshall. Sa sandaling iyon, napapaligiran ng mga tuldok ng pulang-pula, kabayanihan tulad ng isang hari na sinusuri ang kanyang nasasakupan, naglalabas ng hangin ng ganap na awtoridad. Naramdaman ni Hadwon ang biglaang lamig na damaloy sa kanyang gulugod. Sino lang ang tatlong taong ito? Tinanggal ni Talia ang kanyang mga kamay at bumalik sa tabi ni Marshall. Nagtaas ng kilay si Marshall, inayo si Hadwon na may yelong titig. Ikaw naman. Walang ideya si Hadwon kung ano ang isasagot. Hindi ito isang patas na laban, hindi man lang sila nasa parehong liga. At alam niya iyon kung susubukan niyang lumaban. Mauuwi lang siya sa tatlo niyang kasama, sira at nahihiya. Ngunit ang pag-iisip ng kusang pagluhod ay hindi mabata. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pinilit niya ang kanyang sarili na magsalita, lumalaban hanggang sa huli. Ikaw, nanaginip ka. Ngunit kahit na sinabi niya ito, likas siyang umatras. Sa totoo lang, gumuho na ang mental defenses ni Hadwon. Halatang takot na takot siya. Ngunit nakakapit sa mga huling piraso ng kanyang pagmamataas, pinatibay niya ang kanyang sarili para sa huling paninindigan. Hahakbang na sana si Talia nang lampasan siya ni Freya, kalmado at walang ekspresyon. "He'll handle this," sabi niya. Ang kanyang tono ay casual na parabang sasaksakin niya ang isang surot. Isinara niya ang distansya, ang kanyang mahabang hakbang ay may layunin, ang kanyang mga bote sa pakikipaglaban ay umaalingaw-ngaw sa lupa sa bawat isa. Hakbang. Sa bawat hakbang ni Freya, pakiramdam ni Hadwon ay parang may humahampas na martilyo sa kanyang puso. Namutla ang kanyang mukha, at lumakas ang kanyang paghinga. Alam ni Hadwon na sa ilang sandali, wala na siyang pride o dignidad na natitira sa mundong ito. Huminto si Freya sa harapan niya. Galit na kumikibot ang kanyang mga talukap, ngunit tumanggi siyang umatras. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ibinato niya ang isang malakas na suntok kay Frey. Ang suntok na ito ay minsan nang nagpabagsak ng higit sa 30 elit na mandirigma sa buong mundo. Ngunit sa isang iglap, lumabo ang kanyang silweta, at ang kanyang kamao ay tumama lamang sa hangin. Makalipas ang ilang segundo, nakarinig siya ng isang matalim na tunog sa likuran, na parang may napunit sa hangin. Bago pa siya makapag-react ay may tumama sa kanyang ulo. Lumipad pasulong ang kanyang katawan, bumagsak sa harapan ng katawan ni Isla. Lumuhod. Utos ni Freya na sinundan ng mabilis na sipa sa likod ng kanyang mga tuhod. Thud! Sa isang mapurol na impact, nabasag ang semento sa ilalim ng kanyang mga tuhod, nag-iwan ng dalawang malalim na indentation.
Parang apoy ang pananakit sa kanyang mga binti, at natatakot si Hadwin na nabasag ang kanyang mga tuhod. Pathetic. You're a disgrace. Spend the rest of your life on your knees, dumura ni Freya, tumutulo ang boses niya sa paghamak. Nawala ang mga salita ni Asher, isang alon ng hingal ang bumalot sa karamihan. Talagang mandirigma ang apo ng matandang Mr. Wright. Ang kanyang mga kasanayan ay hindi kapani-paniwala. Pagkatapos, muling bumagsak ang katahimikan sa buong campus, makapal at mapang-api, na parabang isang madilim na ulap ang bumalot sa ibabaw. Lahat. Hinawakan ni Madison ng mahigpit ang kamay ni Lily, nanginginig. Lumipat ang mga mata niya sa gate ng paaralan, umaasang darating kaagad si Tyson. Si Marshall, Freya, at Talia ay nakatayong hindi kumikibo, hindi kumikilos. Ang buong campus ay naramdaman na kasing lamig at nakakasakal na parang bagyo ng yelo. Naunawaan ng mga tao, hinihintay ni Marshall ang pagdating ng asawa ni Madison, si Tyson, na may dalang mga reinforcement. Ang kalmadong kumpiyansa na ipinakita niya, na hindi nababahala sa nalalapit na paghaharap, ay kahanga-hanga. Pagkalipas ng 5 minuto, humigit kumulang 12 mamahaling sasakyan ang huminto sa gate ng paaralan. 30 bodyguard na nakasuot ng itim na suit ang lumabas, nagmarcha sa pormasayon patungo sa karamihan. Isang matangkad, mabigat na lalaki, na may hawak na tabako, na mabilis na naglakad patungo sa pagtitipon habang nakikipag-usap sa kanyang telepono. Ito ang ama ni Lily. Tyson. Nang makita siya ni Madison na dumating kasama ang mga bodyguard, sumigaw siya, "Honey, bilis!" Nawala sa isip ang mga baliw na ito. Kabanata 500 Kahit sinong manggulo sa anak ko, kukunin ko. Pababa. Ang papalubog na araw ay nagbigay ng mainit at gininto ang liwanag sa buong lungsod. Sa Wright Mansion sa loob ng compound ng gobyerno, isang pangkat ng mga armadong gwardya ang same time na nakatayo sa pasukan, ang kanilang presensya ay nagbibigay ng paggalang. Ngayon, ang Wright Mansion ay nagho-host ng ilang napakahalagang bisita. Sa ikalawang palapag na silid ng pagtanggap, ang liwanag ng gabi ay damaloy, na nagbibigay liwanag sa isang pagtitipon ng mga pinalamutian na opisyal. Isinuot ni Martin ang uniforme ng kanyang 2-star general, na matagal nang nakaimbak, at ngayon ay nakaupo na. Ang gitna ng silid. Sa kaliwa niya ay si Jack, nakasuot ng uniforme ng sarili niyang tenyente general. Sa tapat ni Jack ay nakaupo si Simon, ang direktor ng Draconia Central Investigation Division 7, isa ring tenyente general. Ang malaking silid sa pagtanggap ay naliligo sa mga kulay ng paglubog ng araw. Ang mga bituin sa balikat ng tatlong general ay nakakakuha ng liwanag, na kumikinang ng maliwanag. Pinag-aralan ni Simon ang classified letter na ibinigay sa kanya ni Jack, nakakunot ang kanyang noo sa malalim na konsentrasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingala siya, ang kanyang pagod na mga mata ay puno ng ilang dekada ng karanasan. Jack, sinasabi mo bang ang mga kaguluhang ito kamakailan ay nauugnay sa massacre sa Dragon Ridge Valley 20 taon na ang nakakaraan? Tumango si Jack. Nandoon ka para sa buong insidente ng Dragon Ridge Valley, mas alam mo ito kaysa kahit sino. Umiling si Simon bilang pagbibitiw, 20 taon na akong nag-iimbestiga ng palihim, ngunit wala akong nahanap. Noong taong iyon, ang batang Panginoon ng Dragon Palace ay umatras sa Harmonfield matapos talunin ang kanyang mga puwersa sa Southmere. At pagkatapos, ang Dragon Ridge Valley ay naging isang ilog ng dugo sa magdamag. Noon, ang Young Lord ay isang maalamat na figura, kinatatakutan at iginagalang sa buong lupain. Kahit na balak niyang mawala kay Draconia, may naiwan siyang bakas. Pagdating namin sa site, nagkalat ito ng mga bangkay, wala ni isang patch of greenery na natira. Inilok ng Investigation Division 7 ang lahat ng posibleng labasan bago kami dumating. Ang bawat ruta mula sa Dragon Ridge Valley hanggang sa hangganan ay hinaranggan ng mahigit 12 checkpoints, ngunit walang palatandaan ng Young Lord. Pagkatapos nito, pinamunuan ko ang isang koponan mula sa Division 7 Nanogram Security Bureau, naghahanap ng 7 araw at gabi, ngunit ang batang Panginoon ay nawala ng walang bakas.
Noong panahong iyon, nag-set up ang Investigation Division 7 ng isang hindi malalampasan na lambat, na umaabot sa 300 milya mula sa Dragon Ridge Valley, ngunit wala kaming mahanap ni isang palatandaan. Hinanap namin ang bawat kuweba sa Dragon Ridge Valley ngunit wala kaming laman. Sa lahat ng mga taon na ito, iniisip ko kung maaaring mayroong isang uri ng nakatagong daanan sa Dragon Ridge Valley, na humahantong sa isang mundo na hindi natin nalalaman. Nagningning ang mga mata ni Jack. Posible yan. Kung ganoon, dapat ay konektado rin ang tinatawag na ancient relic, sa misteryosong daanan na ito. Iniulat ng nakaitim na gwardya na kamakailan, ang mga nangungunang eksperto ay nadulas sa Draconia, dumiretso sa Dragon Ridge Valley, lahat ay naghahanap ng sinaunang relic na ito. Ano ba talaga itong sinaunang relic, hindi pa natin alam. Sa loob ng mga dekada, ang mga alingaw-ngaw tungkol dito ay kumakalat sa underworld, ngunit walang malinaw na makapagsasabi kung ano talaga ito. Ang pinakakaraniwang teorya ay ang sinaunang relic ay isang uri ng maikling sandang. Sinasabi ng isa pang teorya na ito ay isang sinaunang jade medallion. Kung tungkol sa kung ano talaga ang ginagawa ng sinaunang relic na ito, walang sinuman ang may bakas. Higit pa rito, mayroon pa ring kawalan ng katiyakan kung mayroon pa nga bang sinaunang relic. Kung may koneksyon ba ito sa Young Lord ay hindi rin alam. Itong kamakailang kaguluhan sa Dragon Ridge Valley ay dapat imbestigahan kaugnay ng masakir 20 taon na ang nakakaraan. Baka may matuklasan tayong kapakipakinabang. Tumango si Martin. Sana ang pagsisiyasat na ito ay tuluyang malutas ang misteryong nakakulong sa atin sa nakaraan. 20 taon. Kung hindi natin matuklasan ang katotohanan bago ang pagpili ng 8 Kings sa susunod na Agosto, magiging mahirap na alisin ang Dragon Manor sa mga paratang ng pagtataksil. Tumango si Simon. Ang susi sa kasong ito ay ang pag-alam kung ano talaga ang nangyari nang mamatay ang daang elite na Dragon Manor warriors sa hangganan malapit sa Southmere. Doon lamang malalaman ang buong kwento. Nang matapos siyang magsalita ay may biglang kumatok sa pinto. Nagpalitan ng tingin si Martin kina Jack at Simon, at tumigil silang tatlo sa pagtalakay sa insidente ng Dragon Ridge Valley. Mabilis na itinago ni Jack ang classified report. Come in. Tawag ni Martin. Mga general, paumanhin sa pag-abala. Sabi ni Henry habang mabilis na naglakad papunta kay Martin, hawak ang phone niya. Dad, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ano ito? Tanong ni Martin na napansin ang seryosong mukha ni Henry at bahagyang nakasimangot. Dad, nasa Harmonfield si Freya. Medyo nagulat si Martin. Nasa bahay na siya, anong kakaiba dyan? Normal lang sa kanya ang bumisita. Hindi yun ang ibig kong sabihin, nasa Harmonfield Lake Bomentary School si Freya ngayon. Kasama si Mr. Ortega. Paglilinaw ni Henry. Sumili ang bahagyang ngiti sa mukha ni Martin. Kasama niya si Marshall. Hindi ba magandang bagay iyon? Ngunit ano ang ginagawa nila ni Marshall sa Harmonfield Lake Elementary School? Nag-alinlangan si Henry. Nagkaroon ng bullying incident sa school. Ang anak ni Jonah na si Isla, mula sa Southvale Development Group, ay nasangkot. Nagpakamatay siya dahil dito. Tumalon siya mula sa school building kanina, bandang tanghali. Nanlaki ang mga mata ni Martin sa gulat. Ano? Si Jonah? If remember correctly, isa siya sa mga tao ni Marshall. Tumango si Henry. Parang may na-realize si Martin. So si Marshall at Frey ang pumunta para tumayo para kay Jonah. Napailing si Henry. Dad, do you think it's appropriate for them to involve in something like this, given their positions? Should I go and call them back? Napakunot ng noo si Martin. Sinasabi lang sa akin ni Jack ang tungkol sa insidente ng bullying sa paaralan na nag-viral online. Ang mga batang ito ay wala sa kontrol. Ang mga batas ngayon ay napakahina pa rin. Huminto siya, nag-isip sandali. Ano bang masama kung makikisali sila? Ang pagtataguyod ng hustisya ay responsibilidad ng lahat, lalo na ng isang sundalo. Iyon ba ay isang live na video mula sa eksena sa iyong telepono? Tumango si Henry. Oo, ito ay. Ipakita mo sa akin. Gusto kong makita kung paano nangyayari ang mga bagay.
Inilagay ni Henry ang kanyang telepono sa mesa, kung saan naglalaro ang isang live stream mula sa Harmonfield Lake Elementary School. Makikita sa screen ang pagpasok ni Tyson sa campus, tila handa nang harapin si Marshall at ang iba pa. Saglit na nanood si Martin, saka ibinagsak ang kamay sa mesa. Di man ito, mga hayop. Henry, alertuhan ang driver na ihanda ang sasakyan at sabihin sa mga gwardya na pakilyusan ang security team ng general mula sa Wright Mansion. Ngayon, ako mismo ang pupunta doon para suportahan ang aking apo. Itong mga bully na ito ay nagsusumigaw. Wala na silang kontrol. Hoy! Itinuro ni Jack ang screen, kung saan makikita si Talia. Suman, di ba anak mo yan? Ano? Nanlaki ang mga mata ni Simon. Siya. Di ba dapat nasa training center siya? Anong ginagawa niya doon? Napangisi si Jack. She's under Freya's command now. Siyempre susundan siya doon. Sige, General Wright, sasama ako sa iyo. Agad na tumayo si Simo, mukhang nananabik na umalis. Saglit siyang hinayla ni Jack pabalik. Mr. Cross, paano naman ang investigasyon ng Dragon Ridge Valley? Hindi pa nga nagsisimula yan, at pinadala ko na ang team ko para i-handle ito. Mas urgent ang sitwasyon ng anak ko. Sagot ni Simon na nagmamadaling pumunta sa pinto. Pinagmasdan ni Jack ang nag-aalalang ekspresyon ni Simon at tumawa, I think I'll go with you, too. Si Talia ay isang anak na babae na mayroon lamang si Simon sa edad na 40 at pinahahalagahan niya ito ng higit pa sa sarili niyang buhay. Anumang bagay na kinasasangkutan ni Talia ay maaaring makapagpaalis ng lahat kay Simon nang walang pag-iisip sa labas. Itinuro ni Simon ang kanyang punong bantay. Dalhin mo lahat ng security team guard sa Harmonfield Lake Elementary School. May emergency tayo. Kung may